Hi guys! Welcome to Starling Channel. Kumusta ang lahat? Sa videong ito ay meron lang ako sa inyong i-share na siguradong maraming makaka-relate na mga kasari dito. So ayan, syempre i-share ko to sa inyo para maging aware ang lahat at saka magkaroon din tayo ng matutunan sa ganitong pangyayari. At syempre, alam nyo na kung ano yung topic natin for today's video kasi makikita nyo naman yan sa title at saka sa thumbnail ng video ito. Pero bago ko ituloy yung scenario na i-share ko sa inyo, ay story time muna tayo bago nangyari ang lahat ng ito. Madalas, 5:30 to 6 p.m. ng hapon ay umaalis talaga kami ng bahay. Hinaantay ko lang dumating yung aking mister para lagi ako may service pagka kami ay may bibilin sa labas, sa grocery or sa palengke. So ayun, balik tayo. So yun, pag anong oras, 5:30 to 6 p.m., meron na akong bantay dito sa tindahan. Kaya meron na akong bantay dito sa tindahan tapos may service na rin ako para bumili na aming mga kailangan dito sa tindahan at kailangan namin sa bahay. So sa madalit salita, ayun, nasa palengke kami tapos yung mga anak ko yung nandito at yun nga, may tumawag nga daw sa kanila. Busy sila sa paglalaro nung time na yon kaya hindi niya kaagad nasagot yung tawag. At saka nagtataka siya bakit dito tumatawag yung taong yun. Ito kasi ginagamit lang namin talaga to sa pang-load. So dahil nga sa hindi tumitigil yung pag-ring ng phone na to ay napilitan na sagutin ng anak ko. So tinigil niya muna ang kanyang paglalaro. Napilitan siyang sagutin yung tumatawag dito. At yun nga, nagmamakaawa na kung pwede daw ay ibalik sa kanya yung 2K. So yung anak ko naman gulat na gulat. Bakit may nagpapabalik sa kanya ng 2K. Tapos, syempre, tinanong niya, ano pong 2K? Sabi naman, nung nasa phone ay narong send daw yung pinaload niya, yung load wallet na halagang 2K ay narong send daw dito sa aming panload. Kasi nga nagpakilala siya na isa daw siyang kasambahay at napag-utusan lang siya na magpa-load nung kanyang amo. So nagkamali ng isang number at dito nga napasok sa aming retailer number. Siyempre, yung anak ko, yung mga bata, hindi naman nila alam kung ano yung gagawin. So, kaya ang sinabi niya, antay na lang yung pagdating namin. Kaya, nung dumating kami ni Mr. Ayo, nagkwento nga yung mga bata. Pagkakwento nila, chinek ko muna kung may pumasok talaga ditong 2K na 2K sa load wallet ko. Habang inaaral ko kung ano yung gagawin ko, kasi first time din itong nangyari sa amin, na may pumasok na, na load sa aking load wallet galing sa iba. So, habang pinag-aaralan nga namin kung anong magiging sistema, kung paano namin maibabalik yung load niya, ay kumain muna kami ni Mister kasi nga pagod kami galing kami palengke. Ang dami rin niya palang text na nagmamakaawa siya na ibalik daw yung load, kahit 1.8 daw ibalik kasi ano daw siya, isa daw siyang kasambahay na mamasukan lang at sigurado daw na ikakaltas yun sa sahod niya ng kanyang amo. Tapos may isa pang dahilan siya na pambaon daw niya yun sa school. So, hindi ko rin maintindihan na kung ano man yun, ano man ang dahilan niya, wala namang problema yun sa amin kasi una-una, pagka hindi amin ay talagang syempre bakit mo aanhin natin yung ganyang halaga. So ayun, putol-putol ang pagbablog ko, may dumating akong parcel. Ayan, minsan sa dami ng parcel na dumarating sa akin, halos everyday, hindi ko na alam kung ano yung laman. Tulad nito, hindi ko alam. So, ayan, saka syempre, bebenta tayo. Ayan. Dumi ng kuko. Nagbilang ako ng coins kaysa yan. Napakadumi. So, ayan. Ano bang sabi ko kanina? So, ayun, balik nga tayo. Tungkol sa alalang-alala nga siya. Panayang, ang dami niyang text. Ang dami niyang text bago kami dumating. Kaya nga, habang kumakain kami ni Mr. ay chinecheck ko nga yung laman nitong phone, yung mga message. So, ayun, nagmamakaawa nga siya. Marami siyang dinadahilan na ibalik daw. Basta nagmamakaawa siya na ibalik sa kanya yung pera. So, syempre, dahil nga yung anak ko yung kausap, ay hindi naman madesisyonan ng anak ko. Kaya, inantay pa talaga kami. Kaya yun, habang nagkumakain kami ni Mr., napag-usapan namin na patawagin ulit
yung tumawag na yun, patawagin ulit ito sa number. So, ayan, tinext ko siya, sabi ko, pwede po ba kayong tumawag ulit? Kasi, itong aking retailer number na to, ay hindi ko talaga to niloloadan, hindi ko yan niloloadan. So, mag-aaksaya pa ba ako ng ng load, di ba? So, sa madalit salita, ayun, nag-reply naman kaagad. Siguro inaabangan talaga niya yung yung reply namin. So, ayun, hanggang sa nakausap ko nga siya at yun nga, napagdesisyonan nga namin ni Mr. na i-GCash na lang. Kasi sa pagkakaalam ko, pagka load wallet at na-load na yan doon sa retailer number, sa pagkakaalam ko lang ay hindi na siya maibabalik. Hindi na maipapasa pabalik yung load doon sa nag-send. At dahil nga kagagaling lang namin sa palengke, sa pamimili, ay ubos din yung cash ko noon. Ubos din. Kaya ngayon, napaisip ako, paano ko ibabalik sa kanya through GCash yung yung na-wrong send na load wallet. Ang laman ng GCash ko noon ay nasa 900 pesos na lang. So, buti na lang, may laman pa yung aking BDO. So, ayun, napilitan pati ako na mag-withdraw. Nag-withdraw kami ni Mr. ng 2K. Tapos, ayun, pinagpa-GCash namin siya. At dahil nga kulang yung laman ng GCash ko, so, siyempre, sa iba na lang tayo nagpa-GCash. At may charge yun na 40 pesos. So, siyempre, hindi naman sabi ko naman sa kanya, i-GCash ko, pero syempre shoulder niya yung charge, yung fee. Okay daw at willing nga siya 1/8 nga lang daw o kahit 1/8 lang daw yung ibalik sa kanya. Pero syempre, bakit naman 1/8 naman gagawin natin dun sa So ayun, kahit medyo naabala nga kami doon ni Mr. Hindi namin inisip yun. Ang importante, makatulong din kami sa kanya at kahit hindi ko pa nararanasan yung ganong senaryo at wag naman sana mahirap yun lalo ngayon ang hirap ng pagtitinda at lalo siya sabi nga niya isa siyang kasambahay at pwede ngang maikalta sa kanya yun ng kanyang amo pag hindi na ibalik dahil nga sa kulang yung aking GCash 900 sa iba kami nagpa-GCash at ang sinend namin sa kanya ay 1,960. Tapos ang charge nun ay 40. So, saktong 2,000 pesos yung binayaran namin doon sa pajikasan. Sabi niya dito, receive na po. Maraming salamat po, ma'am, sir. God bless po. 'Di ba? Sobrang natuwa na rin ako kasi ramdam ko yung laman ng kanyang mga text. Ramdam ko yung kanyang pakiramdam. Kaya naman, ang sarap. Basta ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa iyong kapwa. Ang sarap talaga gumawa ng mabuti. Diba? Kaya lagi nating piliin na gumawa ng mabuti. So, ayun, paputol-putol tayo, guys. Pag pa nang paputol-putol, medyo nalilimutan ko yung huli ko sinasabi. So, ayun, hayaan mo na nga. Basta yun, sobrang masarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam na nakatulong tayo sa ating kapwa. At yun nga, sabi nga nung anak ko, niloloko ko. Alam niyo, mami, yung iba, hindi na ibabalik yun. Kasi, ang laking halaga nun. Sabi ko, wag ganon. Alam niyo naman yung turo namin sa inyo ni daddy na basta hindi para sa inyo, ay wag nyo pag-interesan. Ibalik nyo sa may-ari. Ibalik nyo dahil hindi naman yan para sa inyo. Sobrang tuwa nung babaeng kausap ko sa phone kasi nga sobrang nagpapasalamat siya kasi sinigurado ko talaga sa kanya na sabi ko, wag po kayong mag-alala, ang tatapusin lang namin na aming pagkain at kami po ay magwi-withdraw kasi nga naubusan na kami ng pera, naubusan kami ng cash, yung GCash ko naman ay nasa 900 na lang yung sabi ko, muna kami, magwi-withdraw muna kami para maipa-GCash at maibalik sa kanya. At sinigurado ko na sabi ko, wag po kayong mag-alala kasi makakabalik po sa inyo yung perang pinang-load nyo. Sa totoo lang, hindi pa sana ako magpapaload kasi meron pa naman ako natitirang 400. Yan, 400 na lang naman. So, dito kasi sa lugar ko, hindi masyado si Smart. Ayan, hindi masyado si Smart dito sa lugar ko. Kaya, konti-konti lang ako magpa-load. Kaya lang ngayon, naging 2,400 plus na yung aking load wallet. Pero, okay lang yon.
inisip ko na lang, bebentahin ko naman yon. Kaya sa mga katulad kong mga kasari, ayan, mag-iingat po tayo sa pagpapa-load. Mag-iingat tayo, double check natin. 5, kung pwede nga 10 beses, doblehin natin para hindi tayo magkamali ng ating sesendan. Mabuti kung matatapat tayo sa marunong magbalik. May naalala nga pala ako niyan guys. Hindi wrong number yung aking naloadan. Tama yung aking naloadan. Kaya lang, ang napindot ko, imbis na, dati kasi noon, di ba, may double giga 50. So, wala na yung ngayon. Alam nyo ba, sa, medyo ano kasi ako noon hilo. Hilo talaga ako noon, tas mag-isa lang ako dito sa tindahan. Double giga 50, pero alam nyo ba ang naklik ko, double giga 130. Yun, yung may 130 pa noon, pero ngayon wala na yun. So, medyo matagal na nga nangyari. So, inaantay ko na bayaran ako kasi nga nagkamali nga ako ng nagkamalian ng load, imbis na double giga 50, double giga 130. So, hindi. Kasi daw, pagkakamali ko yun ang sabi nung nagpapaload sa akin. So, hindi na ako nakipagtalo. Kasi nga, kasalanan ko naman. Pero, syempre, kung meron ka rin puso, di ba? Alam mo namang na-load sa'yo na-load sa'yo ay tawag dito, mas malaki, di ba? Kung may konsensya ka sana, di ba? Nagbinayaran niya, pero hindi. Pero okay lang din yun. Pero sobrang sakit nun sa akin. Masakit kasi syempre, bago natin tubuin yun, kaya lang kasalanan ko Alam niyo bang ginawa ko doon? Pagka ganun, pagka nagkakaroon ako dito ng pagkakamali sa tindahan, pagka nagkakamali ako ng sukle, or kaya naman tulad nga nun, nangyari yun, isang beses, nagkamali ako ng pag-load. Alam niyo bang ginagawa ko? Hindi ako nagme-merienda. Oo. Hindi ako nagme-merienda kasi yung pamerienda ko, yun yung bayad ko dito sa tindahan. Ganon. Kaya tayong mga may sari-sari store, ingat-ingat tayo. Bagay, minsan hindi talaga maiwasan na magkaroon ng pagkakamali. Kaya lang, basta mag-ingat tayo para sa ikauunlad ng ating mga tindahan. Kaya yung mga na wrong send na load wallet ay hindi na talaga maibabalik. Ewan ko lang kung may ibang paraan, pero sa pagkakaalam ko nga ay pagka na-load na, yung load wallet na yon ay hindi na maibabalik. Tulad ng nangyari sa akin, na wrong send sila sa aking load wallet at yun nga, hindi ko na maibabalik yun sa kanila. Kaya mangyari doon, syempre, ibebenta na lang natin para bumalik yung aking pera, yung aking pinuhunan doon. Or yung aking inabono pala doon. So, ayun lang guys, share ko lang dito sa video ito yung naging senaryo nga dito sa aking tindahan na pwede rin naman nating kapulutan ng aral, di ba? Bago ko mag-end, please, kung may kayo mag-shopping online, pwede nyo bisitahin yung aking TikTok shop. Isa po akong affiliate at pwede po kayong umorder doon. Puntahan nyo lang yung aking TikTok shop, TikTok affiliate shop. Ayan, Starling0251. Marami tayong ibang mga items dyan na pwede nyo ma-check out. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakilike na rin ang video ito. Isama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga videos. Thank you for watching and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Bye.